Asil. Ito po mga kapanok ang bagong baba natin. So sila ay nakipag lubilo na sa kanilang kasamahan. So kahapon po natin to binaba. So pero takot pa rin sila mga kapanok. So yun natin lang kasamahan. At saka yung isa, dalawa po sila mga kapanok. Yung sa kulungan natin, binaba na natin sila. Alright mga kapanok, magandang araw po sa atin. Ngayong araw po mga kapanok ay nandito po tayo sa ating area. Mapakain po tayo sa ating mga alaga dito. At mga kapanok, tuloy-tuloy pa rin ang ating buhay dahil panibagong araw naman sa ating buhay. So ngayon po mga kapanok ay kita po sa inyo ngayon. So, pagkain po tayo sa ating mga alagang manok dito. So ayan po mga kapanok, bigyan natin sila ng pagkain dahil nagugutom na po sila. So ngayong araw na po mga kapanok ay ang video natin na ito ay usapan natin po mga kapanok yung layunin natin dito. Dahil pang malaman natin mga kapanok sa ating pag-alaga kung ano ba ang ating layunin sa ating mga alaga dito. Yan. So bago po natin talakayin mga kapanok yung ating topic sa araw na ito, at sana i-subscribe nyo yung ating munting channel, Manok TV, at like na din sa ating mga video pag naibigan ninyo. Shout out po sa ating mga kaibigan na palaging sumusuporta sa atin, at saka yung ating mga silent viewers dyan at yung mga nag-comment sa ating mga video. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo mga idol. So dito po sa ating area mga kapanok, dahil yung ating area ay maliit lang at pinagkasya lang natin yung area dito sa ating mga kulungan. So naisipan ko mga kapanok na kailangan natin na ang magbuan tayo ng layunin sa ating pag-alaga dito. So dahil upang malaman natin kung yung ating pag-alaga dito ay nakamit pa din natin yung ating layunin. Dahil kung tayo lang ay nag-aalaga ng mga manok na wala po tayong layunin, tayo po ay walang patutunguhan mga kapanok. So kailangan natin na maglagay ng layunin upang tayo po ay may patutunguhan sa ating pag-alaga ng ating alaga manok. So ano po ba ang ating layunin dito sa ating area? Na nabanggit ko na noon yung ating mga plano dito sa ating manukan, na tayo po ang pamaraan po natin dito ay nagbibinta po tayo ng meat type. Yung meat type lang po mga kapanok yung ating nabibinta dito, dahil sa sisiw hindi naman mabinta yung mga sisiw natin dito. So pagdating ng lampas ng 1 kilo, yun ay binibinta natin. At saka yung mga itlog natin mga kapanok, muna ay nagbinta po tayo, pero sa ngayon wala pa tayo nagbinta ng mga itlog ng ating mga native. So ang sa ngayon lang po mga kapanok ay nagbibinta lang po tayo ng ating mga alaga dito na meat type lang po mga kapanok. So yung iba mga kapanok na hindi na mabinta, siniseleksyon natin mga kapanok na yung iba tira natin dito sa ating area, dahil may layunin po tayo na tayo po ay mag-alaga ng 30
upang hindi po tayo mahihirapan sa ating pag-alaga sa kanila. Dahil aminin natin mga kapanok, sa ngayon ay mahirap ang buhay. Yung maintenance ng ating mga alaga mga kapanok, wala pa tayong sapat na pera para mapagtustusan natin sila. So yung pera na ating ginagamit dito mga kapanok ay igo lang para sa kanila na makapagbigay tayo sa araw-araw na kanilang mga pangailangan. So yung tatlong po mga kapanok ay inisipan ko na yun lang po ang ating gawin natin dito na alagaan. Dahil sa ngayon mga kapanok, yung ating mga alaga dito ay nabasa 25 lang po pa sila mga kapanok. Dahil hindi po tayo makapag alaga mga kapanok ng diretso na yung 30. Dahil dito mga kapanok na observe ko sa area natin, yung mga nandyan na sa ating friends mga kapanok ay may talagang mga manok na yan, mga kulit, at hindi ko nagustuhan yung kanilang character dyan, yung kanilang behavior. So pag ganyan mga kapanok ay hindi sila mabuti na ating pakawalan lang, dahil naka-bad influence po sila sa iba. Dahil yung iba mga kapanok, kahit na nandyan na, yung iba hindi sila lalabas, pero yung iba lalabas. Ngita ng paraan na sila makalabas, kahit na anong gawin natin, lalabas din. So yung ganyan na mga klase na manok mga kapanok ay hindi na magtagal din sa loob. Binta ko na or katahin ko na lang pang hindi na siya magkapaporisyo pa. Ang iba naman mga kapanok ay kumakain ng itlog doon sa loob. Yung mga itlog ng nasa pugad, pag hindi mo yan makuha ay siya naman ang kakain. So yan mga kapanok, yung mga ganyan na mga klase na manok ay hindi ko po yan ipagtagal yan. So yung mga magkukulit, dispatch ko na. So yung mga mababait lang mga kapanok, yung mga alaga natin din, yung iba ay pahahawakan natin dahil hindi sila iklas mga kapanok. Yung mga kapatid ng iba dyan, iklas. So pero okay naman din sila, hindi naman sila gumagawa ng ibang kalukuhan sa loob. Yan lang sila sa loob so diyan lang siya sa loob nagtatambay sa mga kanto. Yan mga kapanok, yung isang hinahawakan ko po ay sobrang bait ng manok na yan mga kapanok. Palagi yung lalapit sa akin. So konti lang po mga kapanok ang gusto natin na alagaan. Tatlong po lang yung ating napag-isipan sa ngayon. Pero yung sa ating mga sisyo mga kapanok ay tuloy-tuloy pa rin na tayo po ay mag-alaga. Pero hindi po tayo magkapag incubate ng marami mga kapanok, dahil pag yung marami na itlog ay incubate natin, mahirapan po tayo mga kapanok doon sa kanilang lagayan. Dahil hindi po natin matutukan ng ayos mga kapanok dahil may trabaho po tayo. So isa lang po tayo na nag-aalaga dito. Minsan yung mga minsan yung mga kasamahan ko dito sa bahay, pag bakante sila na rin ang nagpapakain pag hindi pa ako uwi. So ganyan lang. Pero paminsan-minsan lang yung po yan makapanok dahil sila po ay may mga klase po yung mga sakop po dito sa pag-aaral po nila.
ang nangyari, mapapasmo po yung ating mga alaga mga kapanok pag hindi po tayo makauli sa tamang oras na pagpakain sa kanila. So yan, kawawa yung ating mga sisiyo. Kaya hindi po ako incubate ng marami. Paunti-unti lang pa upang yung ating mga alaga na sisiyo ay mailagay natin sa tama na mga lalagyan. Hindi po sila siksikan doon sa loob ng isang kulungan. At yan po ang dahilan kung sila po ay magkakasakit at saka mabansot. Yung iba hindi na lalaki. So naranasan ko rin yung mga kapanok at yung pangyayari. So kaya naisipan ko na yung mag-incubate lang ako, hindi lang siya karamihan. Tamang-tama lang para may pangbinta naman din tayo mga kapanok dahil may naghahanap din ng mga manok dito sa atin na gusto nilang bilhin dahil katayin nila sa kanilang may celebration po, birthday. Ang iba doon sa may karinderya natin binibinta. So, yan mga kapanok na ang ating layunin dito na yung 30 heads mga manok na manok. Yan lang muna ang ating alaga dito. So, yung ating mga Rhode Island at saka yung mga mixed breed na iba dito mga manok, hiwalay natin sila dito. Magawa tayo ng isang fence mga kapanok din. Doon natin sila ilagay upang sila yung ating ipag-itlog ng pang table egg. Sila yung ating gawin na mag-produce ng mga itlog natin dito. Dahil yung ating mga asil dito mga kapanok at saka yung native natin ay sila yung ating pa-produce ng mga sisiyo upang may ma-produce din tayo ng mga pabinta natin na meat type mga kapanok. Kasi yung lahi ng Rhode Island mga kapanok ay yung karne niya pagdating ng 1 kilo hindi tulad ng karne ng native. So kailangan pa siya ng taas na panahon upang siya po ay mabinta natin. So yun lang mga kapanok yung ating para dito pang tayo po ay magpatuloy sa ating mga gawain o sa ating mga araw-araw na mga gawain dito sa ating area. So sa ngayon po mga kapanok, yung ating mga alaga dito, yan po sila ay malulusog. Tsaka malalakas po sila mga kapanok ko. So sa awa ng Panginoon, kahit may mga panahon na hindi maayos o masamang panahon, pero nakakaraos pa rin ng ito ating mga alaga dito. So kailangan din natin kapanok bigay sa kanila ng mga mainom na mga electrolytes o electrogen para hindi sila madaling magkakasakit. So yan lang po mga kapanok yung ating video sa araw na ito. At sana naibigan nyo yung ating video mga kapanok. Like nyo at subscribe na din sa munting channel natin. God bless po mga kapanok.